Hi friends! So today, naisipan kong i-vlog yung um, application ko for green card habang di ko pa siya pinapasa. So yung application ko is through family-based immigration. So before we talk about the my application tsaka kung ano yung mga forms na ginamit ko or forms na isasubmit ko sa immigration or sa USCIS. So, let's talk about myself. So, my name is Charlene. So, you can call me Char. So, I got married to a US citizen on June 2nd, 2024. So, basically, last year siya. We've been together since 2019. We met 2018 kung saan kami work, which is, we work in a cruise line. We are colleagues, and then that's how we started our relationship. So, ayun na nga. Marami nagtatanong bakit kinasal kami nung June 2, 2024, bakit ngayon lang ako nag-process ng green card. So, kasi para sa akin, while I'm doing my own research, so basically, wala pala akong in-hire na lawyer, and so everything is searching online, which is my best friend here is the USCIS website. So everything is there. All you have to do is just read thoroughly all the informations, the instructions, how to fill out the form, tsaka yung mga evidence. And then also nakatulong din sa akin yung mga ibang mga immigrants or some Filipinos na vlog sa kanilang through their experience. So, ayun, nakakuha din ako ng mga tips. Actually, marami ako nakuhang tips sa mga vlogger na hindi sila lawyer, pero ayun na nga, tumutulong sila sa pag-process ng applications. Then the rest, on my own, kasi yung experience ko or yung experience ko is totally different from all the applicants na hindi ko nakita sa mga YouTube or any social media platform. So, it's very tricky yung experience ko. So, I think, kaya na desisyonan ko na i-vlog tong journey ko sa apply ng USCIS. So, ngayon na nga, balik tayo kung bakit hindi ako nag-process agad nung after kong ikasal. Kasi gusto ko all my papers are ready, na pinagandaan ko kasi ang pag-apply ng green card, hindi lang basta siya okay, kinasal ako sa US citizen and that's it, na yung mga requirements. So, kailangan mo siyang paghandaan. Huwag mong mamadaliin. Kasi, my goal here is not to submit all the evidence as much as possible. Then, what else? Yun na nga, ma-comply ko lahat ng mga requirements na hinihingi ng USCIS to avoid yung RFE or tinatawag nilang request for evidence. Kaso, nung time nung 2024, sabi kapag kung okay lahat yung evidence ko na pinrepare or isasubmit doon sa USCIS, so basically, hindi na kami bibigyan ng interview, which is kasi sa situation namin talagang mas okay sa amin na wala kaming interview, which is sasabihin ko later why na mas magandang wala kaming interview. Kaya talagang pinagandaan ko itong mga evidence na or requirements na hinihingi ng USCIS. Kaso nga, nung 2025, si Trump na yung president, so
according to the USCIS, I think now, correct me if I'm wrong, na required na yung interview para sa mag-asawa. So, let's see how is it gonna be sa process ko or sa case ko. I will update you once na maging okay tong papers ko. So, ayun, hindi ko siya minadali so maraming evidence talaga akong yung tingin kong sure ko na or confident ako, kasi kung hindi ako confident sa pag-process ng papers ko or sa mga evidence ko, so yeah, basically hindi ko siya ipapasa kasi nga para sa akin talagang 1 year ko siyang talagang nagkalap ako ng mga evidence kahit na almost 2019, ngayon 2025, almost 7 years na kaming together ng ng husband ko, pero ayun na nga. So gusto ko every single detail nandun lahat sa evidence ko. Like what I said, yung goal ko to avoid na hingian ako ng request for evidence para hindi tumagal yung application ko sa USCIS. Okay. Sorry, ang dami ko sinasabi. Ewan ko kung ano siya, kung useful. First time ko kasi na i-vlog yung ganito. So usually hindi ako nagsasalita kapag nag-vlog ako. Tsaka only mga medyo like 3 minutes, yun lang, tapos paputol-putol pa. Pero gusto ko talagang i-share tong experience ko sa inyo, lalo na very unique yung case ko, na wala talaga akong nakitang mga ganitong case sa ibang mga nag-YouTube. So, ipapakita ko pala sa inyo muna kung gaano kakapal yung papers or yung forms na ipapasa ko sa USCIS. So, ito na nga siya. Ganito na siya kakapal. So, di ba para siyang thesis na ready na ako ng defense. Tapos, of course, nakikita nyo sa sa dulo or sa baba ng forms. So, meron akong mga sticky tops. Yep. So, okay. So, Char, how long does it take for you to finish all this evidence? Actually, hindi ko pa siya pinapasa. So, I'm still waiting for my, what is this? My medical. So, hopefully, maging successful. Hindi siya, so my case is totally different from the others na napagtanungan ko. So, sa kanila, once lang, okay na. Pero sa akin, kailangan kong bumalik for my medical. We'll talk about that later. About dun sa medical na akala ko madali lang, pero parang saglit lang okay na yung result. So, ayun na nga. So, pero ito na lahat siya ng evidence ko. So, ano ba yung pointers to review para maging ready ka dito sa papers mo? So, first, lahat ng, like what I said, yung mga evidence requirements. So, ipunin nyo na siya. Huwag nyong mamadaliin. Yun, huwag nyong mamadaliin yung green card applications nyo. Tapos, meron din akong nabasa na kapag 2 years na kayong kasal, so, bali yung validity ng, ng green card na ibibigay sa inyo. Kung, kanyari, nakuha ko yung green card ko June 5. So, June 2nd kami kinasal, diba? So, 1 year na kaming kasal. So, ang magiging validity nun is like 2 years. Pero kung 2 years na kaming kasal, kunyari, nakuha ko siya ng June 6, 2026. So, 2 years na kaming kasal nun after na ibigay yung green card ko. So, ang ibibigay sa akin is 10 years. So, yun yung according to my research. So, nasa sa inyo kung gusto nyong magpasa na or kasi kapag
2 years, so kailangan mo ulit kumuha ng or mag-renew ng green card mo after 2 years. Then pag na-reach mo na yung ikatatlong taon, then pwede ka na mag-apply ng US citizenship. So yung iba pinapatagal, ginagawang 2 years para nga, o diba, bibigay ka na lang ng 10 years, so hindi ka na magre-renew, so hindi na maraming paperwork or something. Pero ayun nga, nasa sa'yo yun. Ako gusto ko na siyang ipasa kasi since I'm confident and I think I'm ready. So, to be honest, it's been a year ko siyang pinlano. Tsaka, it's isang taon ko talagang pinrepare tong mga paperworks na to. So, second thing to remember is the form. So, yung form, dapat yung edition date. Let's have a sample. So, like this. So, yan yung expirations. Okay. I'm not sure kung blurred. And then, this one. Yung edition. So, sometimes, different yung expiration niya and different din yung edition. So, make sure yung dalawang date is same doon sa USCIS online. So, makikita nyo doon yung USCIS website. Kapag nag-click kayo sa website, search nyo yung, punta kayo sa search tab, tapos punta kayo ng form, for example, I-130. Then, makikita nyo na doon yung expiration, punta kayo ng forms, tapos check nyo maigi. So, dapat kung ano yung ipapasa nyo sa USCIS, dapat the same doon sa form. Kung ano yung ipapasa nyo sa USCIS, same doon sa online at sa form na ipinrint nyo. So, lahat ng papers ko naka-print sa A4 size. Tapos, ayun, what else? So, check nyo maigi kung saan nyo ilalagay yung mga form, kung magkano yung fee. Tapos, itatalakay natin yan sa next kong video kung magkano yung mga fees. Pero, nung nakaraan, 2 days ago, nakapag-purchase ako ng money order. Why I prefer money order compared to sa mga other form of payments. Then, ayun. So, ano pa ba? Or, okay, yung photo. So, pictures. And then, yeah. So, sure, sabi mo, bakit iba yung, iba ang case mo sa ibang mga nag-a-apply. So, yung iba nag-a-apply through K1 visa, like my cousin. So, sa kanya, K1 visa na ang sinasabi nga nila, mas madali yun. Kasi outside the US, so lahat parang mas madali yung pag-process kaysa yung sa akin. Kasi dito na ako sa US, nagpa-process ng papers. So, gamit ko ay B2 visa. So, B2 visa, it's a temporary visitor visa. Tapos, kinasal kami gamit yung B2 visa ko. So, legal ba yun? Sure? Yes. According to the website, yes, it's legal as long as kasal mo ay legal at hindi siya fixed marriage. So, marami talagang papers yung sa akin. And then, ito na kung bakit kakaiba yung case ko. Kakaiba yung case ko, it's because I'm a seafarer. My husband and I are seafarers sa cruise line, sa passenger cruise ship. So, maraming, ang kalaban namin usually is time. So, ang forms na in-apply ko is, I have 130. Of course, you have to apply, yung mga finilapan kong forms, 130, tapos may 130A, I-485, which is the
adjustment of status. I have also the I-864, the affidavit of support, 765, application for employment authorization, and lastly is I-131, which is advance parole. So yung I-765 and I-131, it's up to you. So it's not mandatory na mag-apply ka ng or applyan mo yon yung 765 or I-31 kung so plan mong magstay dito sa US at hindi ka lalabas ng bansa. Highly recommend na ayun, you don't have to. Pero yung I-765, kung ang husband mo yung magsusupport sa'yo, tapos you're not planning to work in the US while yung green card, so you don't have to do the I-765 employment authorization. But I highly recommend na mag-apply ka ng I-765 to gain more experience on land, especially here in the US. So, nag-apply ako nun. So, dati, free of charge siya kapag nag-apply ka ng I-485 or adjustment of status. Pero, since nabago na siya last year, April 1, 2024, so, kapag magsasubmit ka ngayon, 2025, pero, ang maganda kasi sa I-765, meron kang discount na 50% off kapag mag-a-apply ka together with your adjustment of status. So, magiging 260. Pero kung mag-a-apply ka lang ng 765 without any this form, kung hindi kasama tong mga ng adjustment of status, so magiging 520. So, binayaran ko sa money order, through money order, is $260. So, now, let's talk about the advance parole. So advance parole is for you able to leave the United States. So, dito na siya papasok yung case ko. Why my case is very rare to other applicants. So, like what I mentioned earlier, I'm a seafarer. Sama yung husband ko. And I just newly promoted sa position ko. Then, since 2013, can you imagine? Since 2013, I am a seafarer. So, right after I finished my graduation in college, then, wala akong experience on land, but I'm just fortunate enough, lucky na na-hire ako sa isang cruise ship. Then, ayun, nakapag-start akong magtrabaho, and since then, I started when I was 19 because I graduated 19 years old. So, sabi nga nila, wow, as a 19, you're already started working on the ship, so maybe you have a backer. So, wala akong backer. Take note. So, yun yung fun facts na kasi lagi sinasabi nila meron akong backer nung nag-start ako, pero wala akong backer. Nag-start ako from zero. So, pumila ako. So, etc. etc. So, lahat yun, wala akong backer. Wala akong family na nagbabarko nung time na yun. So, ako lang yung nagbabarko. Passenger cruise ship. So, ayun na nga. So, 10 years. So, basically, dream job ko kasi yung magtrabaho sa cruise line kasi I love to travel. You will see some of my my platform, my social media platform. Yun na nga, more on traveling talaga ako. So, almost 12 years na rin akong nagbabarko. So, ito na yung life ko and I'm not anytime soon magsasettle ako on land. So, I applied for advance parole. Pero, ayun na nga, masyadong, yung case na to is very rare because if you will check and run through all the website sa USCIS, it doesn't really show na kapag seafarer ka or meron kang you can use this advance parole. So, I did my thorough research. I asked free lawyer online
Tapos, ayun na nga, most of them, isa lang ang mga sagot sa akin, I have to apply advance parole. So, yung employment authorization, ang pinakaiba, so yung iba nagtatanong, sure, may 765 ka naman, bakit? So, pwede na yun. Kasi yung 765 is employment authorization for you to work in the ship. Yung cruise line ko is US-based siya, US company, and then yung naka-base siya out of Miami, Florida. So, pwede daw yun. So, I did, like what I said, wag niyo mamadaliin yung application niyo kung di kayo sure. So, kailangan talagang maraming research. So, nag-research nga ako. Tapos, ang sabi ay, hindi pa din daw, ang I-765 is for you able to work inside the US. Since I'm a seafarer, so, kailangan kong lumabas ng bansa. So, ang next kong contract will be September 28. Diba? Tapos, so, as a seafarer, so, kung cruise ship passengers ka, so, hindi lang usually US yung ports mo. So, my next contract, ang port lang namin is Mexico. So, basically, I'm out of US water. So, pwede kong gamitin ang employment authorization ko kung hindi ako lalabas ng US waters. Since lalabas ako ng US waters, it doesn't matter kung owned siya ng US company or based siya, yung office is based sa US, hindi pa din siya under ng employment authorization. So, you still have to apply advance parole which for you able to leave and to leave the country and to re-enter the country. So, yun na nga. Nag-apply ako ng advance parole hoping na makukuha ko yung advance parole bago ako sumakay. Kasi nag-sign off ako March 15. Then, my next contract is gonna be September 20, no, not September 28, sorry, September 8. So, I only have 6 months. So, and then processing this paper. So, my target is, I mean, hindi naman kapag pinasok ko yung green card, like right away, bibigay ko nila yung green card mo, no? Kasi maraming papers yun, may kakilala nga ako, 10 months na wala pa din silang green card. So, ang habol ko lang talaga is maaprubahan yung advance parole ko and yung employment authorization. So, kasi 6 months akong walang work, diba? So, at least makakapag-sideline ako kapag meron na akong employment authorization. Kaya, importante may employment authorization ka. Kasi, pag-process pa lang ng papers, I think I spent already $4,000. Yun pala, $4,000. Ngayon, kasama na yung mga paperwork. Hindi, kasama na yung kasama yung medical. Tapos, forms pa lang itself. Siyempre, kung magpapaprint ka pa sa labas, ang ganyan-ganyan. So, ang dami. So, let's say 4,500. Pero yun na nga ang sabi nila na kapag madali na lang yun, sa umpisa lang yung mahirap, pero makukuha mo din yun, magiging worth it, makukuha mo din yung mga ginastos mo. Well, hopefully. So, ayun, nag-apply nga ako ng applications for advance parole. Kasi kapag hindi ako nakatanggap ng advance parole bago yung sign-on date ko, magiging rehair ako or dun sa company ng aking sa company na pinapasukan ko. So, kasi nga hindi ka pwedeng lumagpas ng 6 months yung vacation mo. Otherwise, mawawala yung seniority mo. And I don't want that to happen. Lalo na kakapromote ko lang. So, ayun. Dasal-dasal lang, pero hindi ko pa siya pinaprocess kasi nga like what I said, yung 693 ko, yung 693 is my medical. So, I'm still waiting for the result to come. Tapos, pupuntahan ko pa siya. So, ayun. So, ano ba yung tinalakay natin? Myself. So, yun kung bakit kung ang case ko ay very rare. Dahil nga,
I'm working in a cruise ship. I'm still working in the cruise ship. So, marami akong evidence na kailangang ipatunayan na kailangan kong mag-re-enter. So, yun na nga, marami na nga rin sa news na kumakalat na na mahihirapan kang makabalik. Pero actually, yung advance parole na sinasabi doon sa USCIS online, hindi siya how you say, hindi siya privilege. So, pwedeng nilang tanggapin or pwede ka nilang i-deny. So, it's a case-to-case basis. So, usually naman daw natatanggap as long na ibibigay mo yung meron kang enough evidence na magpapatunay na you have to leave the country. Tapos, yung mga case na nade-denied, kasi siguro hindi yung evidence nila hindi sapat. So, hindi sila nakapag-provide ng request for evidence na hinihingi ng immigration. And hindi biro yung $630. So, ngayon, yung advance parole, $630. Pero kung nag-apply ka on or before April 1, 2024, it's free of charge. So, well, since hindi ako nag-apply noong 2024, hindi siya free of charge. So, kailangan ko siya magbayad ng $630. So, ayun. Why my case is rare. And hope you guys learn from my first video. And for the next one, I will talk about all these forms like what I mentioned. Bakit ganito kakapal yung forms ko? It doesn't mean na marami akong evidence sa tanggapin or hindi na nila ako bibigyan ng request for evidence. So, it's still up to the USCIS. So, once again, I'm not a lawyer. I'm just here to guide for all our immigrants na gustong mag-apply. Lalo na kung same ang case nyo, kung parehas kayong seafarer. Alright. Ta-da!